nag-aayos tayo, siguro ibilalabas namin itong report na ito, isusubmitin namin sa mga kinaukulang mga government agencies, CHR, DOHA, and NBI at iba pa. At iba pang mga institusyon na gustong i-pursue yung justisya kay Leonard at yung kanyang mga kasamahan. Ilalagay din namin ito sa www.justiceforleonardco.org, yung executive summary nito, para makita at ma-download ng ating mga kaibigan at kasamahan. So, may mga katanungan po ba? justiceforleonardco.org. Good morning. Ako po si Dr. Roberto Austria, bayaw ni Leonard. Nag-umpisa ho ito, tanong ko sa normal protocol. Nakalagay dito ay normal protocol sa sinubmit ng fact-finding mission. Nag-umpisa ho sa text, natapos sa text. Bakit to importante ang normal protocol? Kasi itatanong ko po sa fact-finding mission, binigyan po ba kayo ng Energy Development Corporation ng kopya ng kanilang protocol? Kasi lumalabas na sa kanilang protocol, nakaasa sila sa text messaging. Number 1, nag-text si Mr. Gibe 12:17 humingi ng tulong. May sagot mga 12:30 by text galing kay Sulya. Text ulit 12:38 galing kay LPS. Dumating ho yung isang nabuhay, si Policarpio Balute, sa compound ng EDC ng alas 12:30 at sinabi niyang binaril sila. Ang sagot ni Sulya, text. Ang sagot na 12:30. 12:38, sumagot yung LPS, siniknik yung head, text ulit. Isipin mo, binaril na yung mga kasama mo, text, walang report na miss call. Di ba dapat may miss call? Diba dapat may miss call? Hindi sinagot ang miss call, okay, text. Pero text. Pangalawa, Energy Development Corporation informed the military through various channels. Pasensya na ho, I have to say it. By text ulit? They informed various channels na nagbago ng isip si Leonard. 8 o'clock in the morning, sabi ni Leonard, pupunta kami sa 403. 8:30. According to interviews with EDC, they informed the military through various channels about the team going to pad W03. Ano ibig sabihin ng various channels? Tinext ulit. Paano kung yung text ay pupunta sila sa 413, hindi sa 403? Kasi hindi ho nagkamali, maingat ho ang aking bayaw. Sabi nga ho ni Dr. Ong, maingat sila, maingat ang aking bayaw. Nung nagbabarilan nga ho sumisigaw na ihinto nyo na ang putukan, makikiusap. So maingat sila at that time. So ano ho ba yung various channels? Paano? Dapat ipakita nila meron bang by telephone, by fax, by email, napupunta sila doon sa 403. Kasi, tingnan niyo ho yung report ng fact-finding mission. 2 beses tinanong ng mga sundalo kay Mr. Gibe, coordinated ba kayo? 2 beses tinanong. Ibig sabihin, pwedeng hindi alam ng military. Hindi ko maliwanag ho, military ang bumaril, military ang pumatay. Walang, no-brainer yon, wag na natin pag-usapan yon. No? Mamaya ho magsasalita ang aking hipag
tungkol kay Attorney Orzua, who is the legal team, which we think is the best person to handle this case. Pangatlo, ano ba ang protocol kung may emergency? Kasi at 12:30, EDC dispatch a vehicle to go to W403. Ano ho ba itong vehicle na to? Is it an ambulance? Nagbarila na wala pang ambulance. It was only at 3 p.m. that Nino Gibe saw an ambulance nung ibinaba na sila. Ngayon, kanina tinatanong ko po sila, gaano kalayo yung army camp sa W403? Kasi ho, alas 8 ng umaga, sabi ni Leonard, dito kami pupunta sa 403. 8:30, sabi nung EDC security, in-inform nila ang military, 8:30 ng umaga. Inamin ho ng military na 11:30 in the morning, nandoon na sila at inobserbahan nila yung mga taong nasa baba for 30 minutes. Inamin nila yon, no? So, nandoon na sila bago mag 11:30. So, kung na-inform ng 8:30, between 8:30 and 11:30, gaano kalayo yung mga sundalo para maglakad mula sa army camp hanggang doon sa 403? Dapat sagutin din yan ng military at sagutin din yan ng EDC. Tapos, last po, ask questions on coordination between EDC and military. Sabi ho dito, sabi po nila dito, EDC considers the area, Yunhong 403, around the pods are still part of their work area. Their normal protocol does not require them to inform the military about activities in these places. Kung may normal protocol na hindi mo na kailangan sabihin sa military na may taong nagtatrabaho doon, para saan pa yung coordination? Kaya, importanteng malaman natin yung protocol ng Energy Development Corporation. Di ba? Kasi, hindi yung nagmamatch ang sinasabi ng Energy Development Corporation na sa normal protocol nila, hindi na nila kailangan magpasintabi pa sa military. At sinasabi nila, access to these areas from the gate would require passing through several checkpoints and guards. Ibig sabihin, dapat siguro by text. No? Kaya ho nag-umpisa at natapos sa text. Walang radyo. Ang isa pang nakakayamot, ito